Lacto Papi, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, nakailimno para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunayan. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, kahapi. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod mag-Lacto Papi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga Lacto Papi, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat kog maayo sa Lacto Papi tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa Lacto Papi kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa Lacto Papi tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Ang oras sa Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kay
Kagalaan, maayong adlaw. Yan nasabta ining atong laing episode sa Tulumanon Newsline. Adlaw karon nga Miyerkules, tunga na semana, no? Miyerkules pitsa 12 sa buwan sa Agosto tuig 2026. Kung nakabantay mo, murag dunay kausaban ang atong schedule, no? Imbis nga ang atong balita alas 7 nga to sa alas 8, ato na ning giirog nga rin sa 8 to 9. Unya kining atong Tulumanon Newsline supposedly 8 to 9, ato nang gi 9 to 10. Ang tumong na mo nini mga higala mo pag-improve pagyod, pagpasamot pa, pag himo nga responsive sa among mga programa sa inyuhang panginahanglan. Pero para nako, mumater lang ni atong mga magtan-aw gyud og maminaw sa atong Tulumanon ana sa eksakto nga oras. Tungod kay bisan pa og pananglitan kining atong programa sayo ka ini. Let's say for example alas 4 pa ni sa kadlawon or alas 3. Makita og mabati gihapon ninyo ni kay niya man ta sa social media. So it doesn't really matter. Basta kay kadtong mga active viewers kanang sa hustog yung oras nga nagprograma ta mao po'y inyong itanaw og ipaminaw, kini mo matter ni. Pero kung lain-lain man ang higayon sa atong mga kabantay, atong kaigsuunan, lain-lain mang higayon nga maminaw sa atong mga programa, umutanaw sa atong mga programa, mao na nga dili yung kaayo na dako nga diferensya. Tingali bisan og katong atong karaan nga schedule 8 to 9 nga programa sa Newsline, tingali matan-aw ni ninyo inig kaudto na or inig unyang gabi na. Inig mauli na mo sa inyong mga Pinoyanan. So it doesn't really matter. Apan dunay mga tao, gi-acknowledge nato na nga dunay mga tao sad nga nag-atang yun. Parihabag katong karaan nga mga programa sa radyo nga atangan ug unsang orasa. Kini kay dili naman kombinasyon naman ni sa social media which is Facebook live stream o ingon man sa traditional media nga mao ang mga radio station sama sa DYAG sambuan nga diin madungog tanin ninyo sa pagkakaron. So dili kayo na dako nga diferensya mga kabantay. Og sa laing bahin, magpadayon gihapon, maura gihapon ang format sa atong Tulumanon, ang giusab lang ang time slot. Imbis nga 8 to 9, ang atong Tulumanon Newsline arena sa 9 to 10 every morning, Lunes gihapon hangtod sa Biyernes. So diri na ta sa balita, unahon ako ning daghan kay mga inquiry, mapostpone bagyod ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Ang latest nga balita may tungod niini mao si Presidente Ferdinand Marcos Jr. wa pay posisyon. Uyon ba siya sa postponement o supak ba? Maminaw pa siya sa mga katarungan pikas ug pikas niadtong pabor ug katong supak nga i-postpone ang barangay ug sangguniang kabataan eleksyon nga dili naabtan og 3 ka buwan, mahinayon na kung dili ma-postpone. Kaya gi-schedule man ni unya sa November 2. Adlaw gyud sa kalagkalag. Ambot nga nung naatol sa nis kalagkalag, giunsa ni nila pag-schedule kaniadto, pero mao naman ay gipangandaman sa COMELEC. November 2, if way balaod nga mapasar o way balaod nga mapirmahan ni Presidente Marcos nga mag-uswag na sab sa eleksyon, kaya nauswag naman eh. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. wa pagiklarong posisyon may tungod niini. Although, doon ay update. Gawas ni adtong sa ubos nga bay balaoranan sa House of Representatives nga kapin sa 60 ka mga congressmen nga ni-sponsor og bill nga nagtinguha nga i-postpone lang una for economic reasons. Naglisod ko ng ekonomiya sa Pilipinas, gumikan sa nagkalain-laing mga hinungdan mo ng dili angay nga mag-eleksyon unya sa November 2. Ang ilang proposal, unya na sa November sa 2028. Sa ato pa, kapin pagduha ka tuig. Ang atong pabuton, una pa, nga
mag-eleksyon sa barangay. Dito sa Senado, ang atong presiding officer sa impeachment trial, sa iyahang pagka-senador, sa iyang trabaho nga lain, nga mao ang pagka-legislator, ni-file sa check bill nga mag-postpone. Sama sa bill sa ubos nga bay balauranan, si Chis Escudero para dito sa House of the Senate ni-file sa dug bill nga mag-postpone sa barangay ug sangguniang kabataan election. Apan wa pa nay klaro, bisan pang mo-file sila bill kung dili mapirmahan ni Presidente BBM, dili gina mahitabo og magpadayon gyud ang eleksyon unya sa November 2. Miingon si Auntie Claire, ang presidential spokesperson, ug press officer nga si Claire Castro, sa ngayon po ay dapat mabasa pa. Sa ato pa kinahanglan nga mabasa pa sa presidente ang mga proposals sa pag-postpone sa eleksyon. Makatarunganon ba o dili ba? Kung una pa siya mupakanaog sa iyang posisyon, mahitungod ni ini. She said Marcos Jr. can neither agree nor disagree with poll postponement until he sees proponents' reasons. The barangay and sangguniang kabataan election niadto rata ning 2025 apan gipostpone para sa November 2. Nakaron doon na po ni-propose nga iuswag na sa nigbalik, unya layo ra ba kayong uswagan 2028. So ato laning usanis mga developments nga gibantayan pag-ayon ining atong tulumanon newsline. Aron ikaypahibaw dayon nako kaninyo ug unsay latest may tungod niini. So, sa ato pa wa pa'y klaro. Ma-postpone ba o dili ba? As of this time, as a broadcast time, wa pa'y klaro. Ma-postpone ba ni o mahinayon ba? Dunay mga legislators, mga magbabalaod nga gustong ma-postpone ni apan ang National Movement for Free Elections ni padayag na sa daan og pagsupak. Usa ni ka election watchdog, dili ni magbabalaod ang NAMFREL, ningon ang NAMFREL nga ang mandato sa mga barangay ug sangguniang kabataan officials mulasaw, madiluted. Kaya wa naman sila mandato, hold over naman basta sige lang postpone. Akong balikon, ni adto ra unta ning miaging tuig 2025, apan gi-postpone sa November 2. Karon, hapit na ang November 2, naan na say mga kalihukan nga ipa-postpone na sad ni ngadto sa 2028. So, kamo, unsay inyong unahuna, kamong mga dili congressman ug senador, dili mga barangay officials, gusto ba mong i-postpone o gusto mong ipadayon as scheduled on November 2? Mahimong mupadangat mo sa inyong feedback pinagi sa atong tulumanon newsline. Maka-comment man mo kinaaman ni sa Facebook. Maka-comment mo pinaagi sa social media. Atong padayonon ang atong tulumanon uban sa lain pa nga mga topic, uban pa nga mga hilisgutan, apan sa dili pa na unang grupo, unang hutong sa mga pahinumdom. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw, halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon, sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw, ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Bring health into your home. Ako si Tita M, anchor woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko, pwera lang sa mga nangaon karon ha.
Tulog yun ka bisis nga, suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa, ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka, lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Puffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Newsline.
Padayon ta sa atong tulumanon mga igala, atong takna karon 22 minutos na pasado alas 8. Nining milabayng pipila ka adlaw giduaw ang sugbo sa mga tag-as o granggo, mga inilang opisyal gikan sa atong national government. Usa na niya na mao si Ombudsman Boyeng Rimulya. Ang tuyo ni Rimulya dinhi mao ang iyang pag-inspeksyon sa tibok Visayas ug giuna niya ang Cebu. Kay mao may kinadak-an o kinadaghanan og mga flood control projects. Unya usasad ni sa labing gibaha. Labing daghan og mga lugar nga gibaha sa nanglabay nga mga semana gumikan sa mga monsoon rains, katong mga uwan nga da sa hanging habagat. Naibong sila nganong magsigig baha daghan kayo nya ni grabe pagani kun itandi na to sa miagi nga mga dekada. Nisamot ang baha bisan pa sa kasayuran nga 60 billion pesos na ang gigahin nga budget sa flood control, flood mitigation projects sa nakalain-laing lugar dinhi sa Sugbo, sud sa milabay nga unom ka tuig. Sukad pa sa mga tuig tingali 2020 or 2019. Ug hangtod karon nakagasto nag 60 billion pesos sa flood control projects. Mao nang nakadungog tag mga istorya, wa pa kita kaklaro og kinsa gyud mga nahilambigit apan hilabihan kabaniog na ang mga istorya nga daghan gyud ang nakakurakot sa 60 billion pesos in 6 years nga gigahin. Kadtong kwarta to nato nga mga taxpayers, mga magbubuhis mo na nga na-concern pag-ayo ron si Presidente Bongbong Marcos katingali og sa iyahang paminaw kung dili niya sulbaron, dili niya humpayon ang kaligot-got sa mga tao nga naglagot nga gikawat ang buhis tingali og basig masuko ang mga tao og dili na siya patiwason hinoon, mag-people power ba ang mga tao, dili siya makatiwas sa iyang termino. Mao na nga iyang yamaman, iyang ipadadin ang iyahang mga tag-as ug ranggo nga opisyal. Kini si Boyeng Rimulya mo ombudsman ron unya ga-imbestigar siya ngano unsay hinungdan, sayop ba ang pagpatuman or corruption gyud ang hinungdan. Wa pa siya gipasanginlan pero doon na siya gipang special mention nga mga lugar. Pananglitan 7th Congressional District dinhi sa Sugbo mo'y kinadaghanan og mga projects ato pa kinadak-an sad og gasto sa buhis sa mga tao. Wa pa na masusi niya tagsa-tagsa. Gawas ni Boyeng Rimulya nga ombudsman ni anhisad si DPWH Secretary Vince Dizon. Kanya nag-inspeksyon si Vince Dizon sa Mananga River katong usa sa mga dagkong sapa dinhi sa Sugbo nga gibahaan og niawas gani ang mga sapa og nilunop sa kabalayan nga dili layo sa sapa atol sa Bagyong Tino. Ang Mananga diri sa Talisay usa na sa mga dagkong sapa. Ang lain pa mao ang Butuanon River nagtadla sa Cebu City paingon sa Mandaue. Lain pa gyud dakong sapa mao ang Kutkot River dito sa Compostela ba ni Uliluan. So mao ning mga lugar nga supposedly dunay dagko kayong gasto alang sa flood control apan nisamot man hinuon kapurwisyo ang mga tao kung dunay mga baha. Kani adto dili man ni basta-basta nga muawas ang mga sapa. Karon dali na lang kay muawas ang mga sapa. May pong susihon og unsa man ni kay ironic man ni dako ning balikas. Gigastuhan og maayo aron kapungan o ma-minimize ni samot hinuon. Parihan ni ka-ironic ni anang magsaulog tag Fire Prevention Month matag Marso, kunya mo hinuoy panahon nga daghan kay ang sunog. Kini flood prevention, flood mitigation project, binilyon ka pesos ang gasto, pero inay nga matuman ang tumong nga ma-minimize, mugamay ang kahigayunan nga bahaan og lunupan ang atong katawhan, nisamot na hinuon. So, dili gyud ni. Unsettling gini. Dili ta mahimutang nga maghuna-huna
Doble, triple, quadruple pa ang igo na to ini. Bisag doble na lang. Nagasto ang atong buhis, na purwisyo patag maayo. Supposedly, katong atong buhis para unta to sa mga gastuhanan aron mo maayo ang atong pagkabutang ni samot man hinuog kabati. Sumuna, dinhi sila si Vince Dizon o si Boying Rimulya. Si Boying Rimulya, gipahibaw na tadaan, pinagi sa iyahang mga interview sa media, nga tibuok Visayas magsusi siya. Sa pasusihon po niya ang mga flood control project sa Bohol, dito sa Negros, Oriental ug Occidental, sa Samar, Leyte ug Biliran, apil na tingali dito sa Iloilo, kay Visayas man gihapon na. Apparently, kunwa magani sila sugua, inspired ni sila by the fact nga angayng panalipdan ni Presidente Bongbong Marcos ang imahen o image sa iyang administrasyon. Unya para ba siya mo pahawa by virtue of his term of office, 6 years without re-election ang presidente, na elected siya 2022, 2028 pa siya muhunong. Ang sunod nga presidente mo lingkod sa katungdanan, ang mapuli ni BBM, kung kinsa ng tawhana ang mapuli, mulingkod na on June 30, 2028. Human sa May election ni anang tuiga. So, si Presidente Bongbong Marcos Jr. nahibaw nga daghan na kaayong reklamo. Daghan kayong reklamo batok siyang administrasyon, kining breakdown of peace and order. Daghan na kaayong mga krimen ron nga atong mahibawan. Ni samot pa ni kadali na lang kayong matransmitted ang mga report. Kusog na kaayong naalay makakudak dito, na ay makaguhag-hulagway dito, pinagi sa ilang cellphone, nya doon na sila Facebook account, i-post na sa Facebook, mag-viral dayo na kung talagsaon o hilabihan ka pintas nga mga krimen ang nahitabo. So mahibawan, unlike before, nga dugay kayong moabot, abta na lang og kalimot sa mga tao. Dili kaayo dakog impact. With the advent of information technology, digital na ta, paspas na kaayo ang information nga moabot. Sumuna, nga daghan na sang mga reklamo nga paspas na kaayong madawat ug mabasa, madungog sa administrasyon ni Presidente BBM. Sa ato pa, dili mahimo nga ialaning lingiw-lingiwan. Dili mahimo nga i-ignore. Mao na nga naningkamot siya ron. Pagpangitag mga paagi nga mahapuhap ta, gikan sa atong kapungot, nga mao na ni ang present nga, mao na ni ang karon kahimtang sa kagamhanan o kahimtang sa atong kinabuhi nga mga Pilipinhon. Kani adto as reaction atong pagka-discovery nga nga naay daghang anomalya sa flood control projects, reaksyon ni adto why budget para flood control sa miaging tuig 2025. Apan karon niingon na sa Vince Dizon, ang sekretary sa DPWH, nga budgeta na pod dili mahimo og muduel ta sa nahitabo kaniadto, nya dili na lang nato sulbaron ug unsaon nga masulbad ning pagkakalit nga mubaha sa atong mga lugar. Dinhi sa Sugbo, Pananglitan, kung dito sa Mandawi, nag-inspeksyon man dito sa Mandawi City si Vince Dizon, iyang gipahayag sa mga tigbalita nga dunay unom ka mga major flood control projects nga ilang gitarget. Kay mao ni ang ilahang na pinpoint nga mga hinungdan kung nganong dali kaayong mubaha insofar as Mandawi City is concerned. Hain man in dapita, matod pa, naas AS Fortuna, dihang dapita, naa sila'y buhaton nga flood control project diha, AC Cortez, sa UN Avenue, aron nga mapadali nila ang paglahos kung dunay uwan, dunay dakong volume sa tubig, mapadali nila glahos nga sa dagat, dili mo hapit og mulunop diha sa kabayan, diha sa mga karsada sa Mandawi City. Niingon si Vince Dizon nga ang mga key sites
dunay mga projects nga pagabuhaton unya funded na ni og makumpleto na ni by the end nining tuiga. Hapit na ra ba? Agosto na taron. Nya September, October, November, December. September na hapit na mukanta si Jose Marichan sa iyahang mga Christmas songs kay Bermans na susunod buwan. Apan ang pasalig ni Vince Lison mao nga kumpletoho ni nila ang maong mga flood control projects by the end of this year 2026. Kana perti gina ang am-am. Pero dili lang kaayo ta mosalig kay kadaghan naman sa guni mosaad si Vince Lison nga wa matuman. Sa bago pa siyang nilingkod puli ni kanhi DPWH Secretary Manny Bunuan, bago pa nang gi-appoint ni BBM si Vince Lison, perti ng kugihana, bisag asa ang optics ana, sigig suroy kugihan kayo, kalkag ang buhok, wa na'y tagad sa iyang panudlay. Kaya sa ato pa busy kayo siya og trabaho, pag-rectify, pagbuhat og mga correction sa questionable kaayo nga mga flood control projects. Apan, daghan na sad siya gisaad nga hangtod ron, wa pa matuman. Malipay ta. Kuna ay mga flood mitigation projects sa mga importanteng lugar sa Mandawi, how about Cebu City? Doon na ba pod? Kay gibahaan, gilunupan man pod ang Cebu City. Wa pa man musultis Vince Lison may tungod ini, Mandawi pa man iyang giuna. So, hinaut pa unta, nga tinuod na, og ang atong kaigsuunan sa Mandawi, kita sad nga matag karon og unya moagi sa mga karsada sa Mandawi, dili na unta maperwisyo sa kalit nga paglunop. Mupadahin ta sa unahan, sa uban pa mga ilisgutan, pansadili pa, nga ilaing mga pahinumdom gikan sa atong mga sponsors. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopafi, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopafi, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lactopafi, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lactopafi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok. Tanas. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar.
Mao nga ang kamungay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lacto Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang ginigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pagpatok sa high blood pressure o muhaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Newsline. Newsline. Atong oras, kay Galaan, 20 minutos na lang sa dili pang alas 9 sa buntag. Yan ata sa naghinapos nga bahin sa atong programa Newsline. Ato na laging giusab for the benefit of the late tuners. Ug atong late nga mga viewers nining atong programa, na-move na ning atong program from 8 to 9, diyan na ni sa 9 to 10. Kada buntag. Pero lagi, akong balikon, dili man na mo matter ninyo kung mutanaw mo, anha na lang sa pag-review na lang sa Bantay Radio Cebu. Pangitaon to ninyo, inyong scroll. Kung mangita mo sa atong tulumanon Newsline o baning inyong alaga, June Carillo, inyo na makitaan. Mabasa na ninyo, bisag unya pantungang gabi inyo nang makita. Kinaara man na. Permanente man na diha sa atong Facebook page nga Bantay Radio Cebu. Nagpadayon ang impeachment
doon ay gipresentar nga mga witnesses o mga saksi. O niya, sama sa naandan nga ato makita sa trial, o tingali ang uban gipulan og tan-aw kay taas man kayo. Time consuming man og mutan-aw gyud ka sa tanan. O sa tibuok. Alas 10 hangtod sa alas 3, dili daghan ang mga tawo nga dunay luxury of time nga makatan-aw tapan gyud gikan sa pagsugod hangtod matapos. Nya bati masad og naa kay malaktawan. Kay dili na nimo makuha ang context sa gidiscuss. Direct examination sa ato pa witness sa prosecution, unya ang abogado rapod sa prosecution mo ay mangutana, question and answer, gitawag nag direct examination. Kun dunay makita nga angay i-object, mo-object ang mupadangat og objection ng abogado sa depensa. And in this case, mga abogado ni Vice President Sara Duterte nga maoy gikiha og impeachment. Gipasangin lang og upat ka articles of impeachment. So, madugay gyud. Unya, alang sa ordinaryo nga lumulupyo, nga dili kay ta kasabot unsay mga balaod, unsay mga rules nga gigamit. So, murag boring. Muna nga, mutan-aw na las mga balita. Kung nari ka tan-aw social media, dunay musaway sa prosecution, dunay musaway sa gikiha. Unya dunay musaway sa pikas ug pikas. Kampo ni Vice President Sara Duterte, nasay musaway diri sa mga nag-prosecute niya nga mga congressmen, prosecutors ug mga private counsel para sa prosecution. So, dili ta ka timbang-timbang gyud og unsa man ni. Unya ako nakita nga grabe na ang pagbaos-baos og sinawayay tali sa duha ka mga kampong politikanon. Nya ako ning naanalisar nga og kini akong hunahuna mahimong muuyon mo nako, mahimong musupak. Ako ning naanalisar nga resulta ni sa naghinubrang pamulitika na to. Kita ba? Kitang mga tao din sa Pilipinas, headed sa atong mga politicians o mga political camps, murag sobra na ning atong pagkonsumo sa politika. Na naaraman na yung mga daotang epekto. Isgutan na to ron, kining butang nga dugay na kaayong nakaapekto sa tunasod. Sobra kadaghan nga pamulitika. Hapit kada adlaw sa atong kinabuhi, naghisgot ang politika against ta ni Sara, dapig ta sa mga Duterte, dapig ta sa administrasyon, maayo ang administrasyon ni BBM, saway ta sa administrasyon nga korap, ugwa makabadlong sa daghang mga krimen nga nanghitabo sa nasod, kini bunga ni sa atong political persuasion. Nga di na takakita gani. Dili na nato makita og naapay maayong gibuhat ring kontra. Kiring tuas pikas nga political camp. Una sa tanan, klarohon nato, dili ngilad ang politika, ha? Importante kay ang politika kay pinaagi niini makapili ta og mga leader, makabuhat ang mga balaod, unya makadesisyon ta kung asa paingon ang atong nasod nga Pilipinas. Apan ang problema anha na magsugod kung ang politika mahimo ng para nato mas importante pa kaysa serbisyo publiko. Mas mao na gani na ato ang palabihon, politika, atong paglaban sa atong kandidato, paglaban nato sa atong mga idol, makalimta na ang public service. Mapadapli na. Kung ang politika ang mahimong sukdanan sa tanan, kinsay atong amigo, kinsay atong kontra, asa tamutanaw,
unsa atong isulti ug bisan kinsa atong tabangan dinhi na magsugod ang dakong problema ug makaingon tang naghinubra naman ang politika. Ang gobyerno gitukod aron mo serbisyo sa katawhan. Dili aron ang katawhan mahimong instrumento sa pamulitika. In fact, kining politika sa akong nakita, nakapabuwag-buwag na tong mga tao. Na divided ta. Usa sa labing dautan nga epekto sa sobrang pamulitika mao ang pagkabahin-bahin nato. Imbes nga magkauban ta isip mga Pilipinon, mahimo na ni nga sitwasyon bitaw kanang mayong kag kinsa man ang tawhana, ato na, ila na. Sa ato pa, murag grupo-grupo na. Og dili gani ato, kontra na to na. Ngilad na sila, kita mo'y maayo. Murag ingon ana ba, ang atong una-una. Kinsa imong suportahan, mahimong basihan, amigo ba nimo o kontra ba? Maayo ba ang imong isulti ngadto niya o imo ba siyang pasakitan og mga pulong? Makita nato ni sa pamilya, sa barkada, sa komunidad. Labi na gyud karon sa social media. Usahay tungod lang sa politika, ang usa ka tawo nga kaniadto, amigo nato, mahimo na natong kaaway. Pero pangutan-on nato atong kaugalingon. Mag-introspection ta. Bao gini angay mahitabo nga magkakontra-kontra ta gumikan lang sa politika. Ang atong politika mausab kada eleksyon, lain-lain. Mga partido mahimong mag-ilis-ilis og alyansa, nakabantay mo nga naay mga koalisyon. A very very good example nga mag-usab-usab ang politika. Kini si Bongbong Marcos ug si Sara Duterte kauban man guni. Kauban ni sila paglansar atong 2022. Mao bitaw nga ang mga dumadapig sa mga Duterte ni butar, nangampanya pa gani sila. Nato. Nangampanya nga Marcos Duterte ta ha. Unity team. Ang mga dumadapig sang Marcos, kinaaman po ni sila ilang mga dumadapig. Solid North, dito sa Ilocos, ngadto sa Luzon, ngadto na sa Manila. Ang mga dumadapig ni Marcos, nangampanya sad nga, Marcos Duterte ta, ligon kayo, unity team. So, political strategy to nila nga, aron mo daog sila, sigurado nilang mapildi. Ligon rabas Leni Robredo, sa Liberal Party ni atong higayuna, aron mapildi nila mag-unite sila. Pero karon nakabantay ta nga kadtong ilang alliance mo na gitawag sa in English og unholy alliance. Kana bitong duha ka grupo nga wa gyud magkahigugmaay pero magtipon lang kay para mapildi nila ilang kontra. Naaman ay daghan. On a smaller scale, daghan kay nang hitabo. Bisan na rin sa lokal, sa mga lungsod, mga syudad, mga probinsya, mga congressional districts na, ana. Dili man ko ganahan ani niya. Di man ko ganahan ani ni Patrick. Si Patrick di pod ganahan ako. Pero aron mapildi na mo skinon, kay ligon ra ba ni skinon, mag-alyansa lang o naming Patrick. Bahala mag-away nami later on ining budaog nami. Mao man ay nahitabo ron. Nilang Bongbong o ni Sara. Paghuman yun nilag daog, primero, nindot pa. Mao na nga pinangga si Sara, doon ay confidential funds, bisag waunta na maandi nga ang Vice President na confidential funds. Gi-appoint pagid siya in a concurrent capacity sa ato padungan sa iyang pagka-Vice President. DepEd Secretary po siya. Pinangga siya. Apan sa diha nga nagkahiubsanay hangtod nga nagkakontra na gyud silang maayo. Niabot na ganis punto nga murag nindot ng kumuto ng naong sa pikas. Kada eleksyon naagi ng alyansa, usab-usab sa
partido o kinsay imong kauban. Mahimong mag-ilis-ilis o galyansa. Ang mga kandidato mahimong mag-away karon unya magkauban na pod later on. Apan ang atong relasyon sa pamilya o komunidad mo nay dugay kay natong dadon. Mo nang dili ta mag-away nga mga amahag anak, magsuon, di ta mag-away tungod kay lain-lain ang atong gilabanan sa politika. Di na to tugutan nga ang politika mo ay makaguba sa atong panaguban. Ikaduhang problema, sa sobrang pamulitika, kung ang mga opisyal sa gobyerno mahimong mas interesado na sa political survival kaysa tinuod nga pagserbisyo sa mga tao. Political survival. Kana bang mo survive ka sa politika dili matangtang gikan sa pwesto, bahala ikaw o imong asawa, imong igsuon, dili gyud mo kanang mahimo bitang yano lang lungsuranon, kinalang naagid mo sa politika, doon agid mo political power. Kung maunay magpasuwabi sa hunahuna sa mga politiko, mo na ngilad. Kay bahala ang tinud-anay nga serbisyo ngadto sa mga tao, mapadaplin. Basta magpabilin lang ang akong political survival. Kung usa ka proyekto himuon, dili tungod kay kinahanglan ni sa mga tao, kundi dili tungod kay makahatag ni political advantage, delikado na. Wa kay kinahanglan sa mga tao, apan maayo ni para sa akong politika, so ako ning buhaton. Ang serbisyo publiko, dili maangay nga mahimong ipangampanya. Ang ayuda, dili angay nga himuong political advantage. Pero daghan sa mga politiko ron, hilabihan ka ipal. Bisag wa sila ilabot, muduol ginito, inigdunay payout. Para magtuo tong mga nakadawat sa benepisyo, katong gitabangan, nga, uy, si congressman man di ay mo'y naningkamot, nga, mahatagan mi. Dili good. Gusto lang siyang makakuhag ang due advantage, makabintaha sa politika, dili gyud tiunay o tinud-anay nga pag-alagad natong mga tao ang ilang tuyo. Ug ang posisyon sa gobyerno, dili gyud ang ngayan nga mahimong personal nga negosyo sa mga politiko. Kung dunay daan nga gikinahanglan sa mga tao, buhata ang daan. Tungod kay kinahanglan, dili tungod kay nagkaduol ang eleksyon. Kung doon ay ospital, nga kuwang og mga kagamitan, mga ekipo, sulbara na, tungod kay makaayo na sa mga pasyente niya ng maong ospital sa gobyerno, dili kay aron makapabor ka sa imong pamulitika. Ang tinuod nga serbisyo, mga kabantay, dili kinahanglan og pirming naa kay campaign poster. Mao bitaw nang dunay anti-epal. Katong mga notebook sa unang ipanghatag din sa probinsya, doon na hitsura, doon na dako kayong pictures, gobernador. Dili, tumayo. Kaya iyang gigasto pag pamalit atong mga notebook, pagpa-imprinta atong iyang picture, gigasto niya gasolina o krudo pagpa-deliver atong maong mga notebook para tabang sa mga estudyante. Dili man to iyang kwarta. Kwarta to sa mga taxpayer. Apan gusto siyang mugamit sa kwarta sa mga taxpayer aron makapabor siya sa iyang pamulitika. Ngilad na. Piligro na. Ug mo na'y buhaton sa atong mga politiko. So kitang mga yanong lungsuranon, mutabang tagbantay. Aron makatabang tabisan sa ginagmayng paagi nga matarong ning atong gobyerno. Ang sobrara nga pamulitika makapalimot na to sa tinuod nga problema. Kabantay mo, samtang naglalis ang mga politiko, doon ay daghang ordinaryong Pilipinong nagkalisod-lisod. Lisod, pagpalit og bugas. Doon ay ginikanan nga naghuna-huna, usaon kung maghani pagbayad ang tuition sa akong mga anak. Doon ay mga empleyado nga naglisod sa gasto sa pagkaon o pamliti. Na ay mga mag-uuma nga nagatubang og problema
sa barato kayong presyo sa ilang produkto bisag mahal kayong abono nga ilang gipalit. Dunay gamay nga negosyante nga naningkamot unta nga makalahutay. Dunay mga kabos nga nanginahanglan og trabaho, edukasyon, panglawas ug hapsay nga serbisyo. Apan usahay ang atong diskusyon, ang atong isgutan sa nasod, na puro na lang politika. Dili angay ma-impeach si Sara, angay gina siyang manubag. Unya sa lain pa, kinsa kahay mo daog. Kinsa kaha ang niatake. Kinsa ang nidepensa. Ug samtang nag-away nagkalain-laing mga politiko sa nagkalain-lain nila mga unsay ilahang mga narrative, daghan kay itang naglisod. Iyahay lang tang paningkamot. Mao na nga mga kabantay, dili na to pasubrahan ang pamulitika. Kung dunay mga politiko nga bisag unsa nila na ilahang maniobra, pagdani na to, ato ng paminahon, dili lang na to sumpayan. Atong i-digest. Atong timbang-timbangon. Angay ba nga tuuhan ko ni tawhana? O i-ignore ko lang ni? Padayon lang ko sa akong trabaho, sa akong negosyo, aron makasugakod ko nining mapait nga kahimtang, ilabi na ang atong problema sa ekonomiya. Mao na ang akong mensahe ninyo dinhi sa atong tulumanon karon Newsline. Kung unsa kang ngilad, kung pasubrahan nato ang paghuna-huna, kada adlaw, mao na lang gyoy magpasuwabi sa atong hunahuna ang paglaban sa atong gustong labanan nga politiko. Piligro kay na. Nintungora atong takupan ang atong programa. Daghang salamat sa atong mga tigpasiugda, ang ASIL Laboratories o Lacto Puffy. Ngun man ako mga technical partners, di asilas Patrick Jagsay o si Kinon Sinisa sa studio o si Alan Rosete dito sa DYAJ Sambuan. Kaninyong tanan, daghang salamat hangtod sa sunod higayon. Ako si Jun Carillo. Maayong adlaw. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.